Issue balita. Issue balita. Issue balita. Issue balita. Issue balita. Issue balita. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-isyo. Ngayon po ay araw na naman ng Sabado. O, ika-19 na po tayo sa buwan ng Setyembre 2020 mga ka-isyo. Ho? Issue balita. Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao nasa ngayon po ay nakatutok sa ating programa. Welcome po sa ating palatuntunang isyu balita. At kami po ay patuloy na maghahatid ng mga napapanong isyu at mga maiinit na balita. Good morning po, good morning. Ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera. At syempre kasama po natin si paring Chap Moiga. Paring Chap, good morning. Maraming salamat sa iyo, Paring Dan, at sa lahat po na nakikinig ng isyu balita. Maraming salamat po at walang sawa po kayong nakikinig sa aming isyu balita. Jack Muega po, ang inyong ka-isyu. Okay, maraming salamat sa iyo, paring Jap. At syempre, good morning po sa mga taga 17 O1st, 17 O1st Ready Reserve Brigade po ito sa pamumuno ng ating action man ito, parang Jap. Yes. Oh, Colonel Pedro. masipag ito. Yes. Action man. At talagang maraming pangarap na gawin para sa kanyang grupo, sa kanyang brigade. Hindi pa rin nakakasawang tulungan niya. Yan. Okay. At siyempre, matulungin din ito. At talagang kahit papano ay aktibong-aktibo sa kanyang pamumuno. At siyempre, sa mga proyekto, parang Jap, ano? Yes. Okay. At siyempre, yan po, walang iba kundi ang ating makisig na si Colonel Nestor Pedro. No? Siya po yung namumuno sa ating pong 17 O1st Ready Reserve Brigade. Siyempre, pag sinabing brigade, parang Jap, hawak niya yung 5 batalyon. Malawak yan. Oo. Kaya kan. Okay, at siyempre magandang umaga rin po sa lahat ng mga nasa Port RCDJ at siyempre ito po ay ito pong Port Regional Community Defense Disaster Defense Group mga ka-isyo. Ito po yung Port RCDJ. At siyempre sa pamumuno naman ni Colonel Romulo Satparang. Ayan. Issue Good morning balita. po. Yun. Good morning. At siyempre, sa lahat po ng mga kasama niya dyan, sa lahat po ng bumubuo ng Port RCDJ o Port Regional Community Defense Group. Yan po ay matatagpuan dyan po sa Barangay Lalakay. Dyan sa Los Baños, Laguna. At pare, nakalimutan pare. ka. Oh. Ang Arescom. Yan. Ayun. Ariscom. Arescom. Oo. Sa Tansa Cavite. Cavite. Kumusta po kayo dyan? Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa Arescom. Issue balita. Yun, magandang umaga po sa inyo dyan, mga nasa Tansa ngayon, At syempre, magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga issue balita chapters sa iba't ibang panig ng ating kapuluan, parin niya. Alaala chapter yun, pare. Yun, Bagumbong, Hala-Hala, Rizal. Rizal. Yung mga nagagandahang mga bini-bini dyan. Saka Binibinong.
at saka sa mga ninong. Yes! Oo, pare. O yan, okay. Mamaya po ay magtutungo rin po tayo dyan sa ating mga kaibigan dyan, ha? Sa ating mga kasama dyan, sa Halahala Rizal, sa ating issue balita chapter dyan, siyempre sa mga officers at saka sa mga miyembro. Okay. Okay. At siyempre, hindi lang Halahala, hindi lang po Bagumbong. Andyan din po yung ating chapter dyan sa Santa Rosa, sa Binyan, sa San Pedro, at sa iba't ibang panig ng ating kapuluan. At siyempre, kasama na rin po yung ating Bicol chapter. Yan. Meron pa, pare. Pare. Malapit na. O mo hindi umatid. Ang Paitay chapter. Ayun. Oo. Okay. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-isyo. Ngayon pong araw na ito, bagamat hindi nyo makikita ang kagwapuhan ng aking partner na si Paren Jap, ay sa mga susunod na araw po, susunod na Sabado, ganyan lang talaga, Paren Jap. Pinananabik natin yung ating mga viewers, yung mga fans mo. Yes, kasi alam mo, pare, may time na pamisa-misa, huwag tayo magpakita eh. At least naririnig. Yes. Okay. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig, dito lamang po yan sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Magandang umaga nga pala sa ating mga taga-Studio 1. At siyempre, nasa studio to tayo parang Jeff no? Pare, naalala ko. Binigas mo nung last week yun. Issue Pasko na balita. nga J101.5 Big Radio. Yes, oo, alam mo ba, napakalaki ng Christmas tree doon, pare. Ibig sabihin, pag malaki ang Christmas tree, mas malaki ang pagpapala. Yes. Kaya Torby, pare. Sir, kaya sa station manager, sa pamumuno po ni Dr. J. Umuwan. Yan. Okay. So, good morning po sa inyo dyan. At sa lahat ng ating mga kasama dyan, At syempre, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa ating J101.5 FM, dito po sa lalawigan ng Batangas, at syempre sa iba't iba pong karatig na lalawigan, Magandang umaga po sa inyong lahat. At kami po ay patuloy na maghahatid ng mga napapanong issue at mga maiinit na balita. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-issue. At syempre kasama pa rin po natin lagi dyan ang ating pong partner, ang ating magandang lalaking partner na si Paring Jap Moiga. Pare, nakalimutan ka, Pare. Hindi lang ako ang parang pogi dito. Ikaw din yun. Ayun! Kasi pag sila yung pogi isa lang, iisa lang yun. Ayun, Kailangan dapat dalawa, dalawa kaya tayo. nga partner. Okay, pare, salamat. Okay, mga kaisyo, huwag po kayong alis. Kami po ay magbabalik makalipas lamang po ang ilang paalala. Mga ka-issue, problema ba ang preno at clutch ng inyong mga sasakyan? Sagot ng friends ng brake banding and clutch relining niya. Matibay at tumatagal. Kaya tandaan, kung brake at clutch ang pag-uusapan, sagot ng friends ng brake banding and clutch relining niya. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Barangay Dila, Bay Laguna. Sa harap lamang po yan ng Shell Gasoline Station. Hanapin lamang po ang Lanyuhan Auto Supply at doon nyo matatagpuan ang Princeton Brake Banding and Clutch Relining. Kaya tandaan, Princeton Brake Banding and Clutch Relining, kaibigan at kakampi ng inyong mga sasakyan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga ka-issue, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dan Tebrera. At syempre kasama pa rin po natin si Paring Jap Moiga. Dito lamang po yan sa J101.5 Big Radio, ang himpilang
may malasakit sa bayan. Okay, antabayanan po natin ang mga pag-uulat ng ating mga issue balita patrollers na patuloy pong kumakalap ng mga balita para maihatid namin sa inyo mga ka-issue. At syempre, mga balita po ng ating mga kasama dyan po sa Bicol Region. NPA patay sa panibagong enkwentro sa Masbate. Mga extortion money at mga armas na recover. Samantala, isa pa, naabangan po natin sa pag-uulat ng ating masipag na reporter, masipag na issue balita news correspondent o media man daw po, patay sa pamamaril ng riding in tandem sa lungsod po ng Sursugon. Issue balita. At mula naman kay Joel Abrera, tinututukan po niya yung fish kill sa Manila Bay. Sabotahe daw ba o natural phenomenon? Yan po ang ating mga balita mula sa ating mga issue balita patrollers. At syempre, ang ating pong mga narito na po ang ulo ng ating mga napapanahong issue at mga maiinit na balita ngayong araw na ito. Ngayon po ay September 19, 2020 mga ka-isyo. Una na dito mga ka-isyo ay ito pong state of calamity sa COVID-19 pinalawig ng isang taon. Issue balita. 12.9 billion kailangan po sa pagbili ng COVID-19 vaccines ayon po sa Department of Health o DOH. Issue balita. Antigen test sa border screening pinag-aaralan na. Issue balita. Yan po ang ulo ng ating mga balita mga ka-issue. Huwag po kayong alis. Kami po ay magbabalik para ihatid sa inyo ang kompletong detalye ng mga balitang yan. Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang Abrera's Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nais nyong design. Sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng fragrass, carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond, at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, Abrera's Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Poypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. Abrera's Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dante Abrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue balita. Okay mga ka-issue, muli po tayo magbabalik sa ating palatuntunang issue balita. Ito pa rin po ang inyong likod, Dante Abrera. At kasama pa rin po natin si paring Jeff Muega. Dito pa rin po yan sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. At mga ka-issue, narito na po ang kompletong detalye ng ating mga balita. Pinalawig po ni Pangulong Rodrigo Duterte ng isang taon ang state of calamity sa bansa dahil po sa COVID-19 pandemic. Base po sa Proclamation 1021
na nilagdaan noong Huwebes. Ang extension po ay nagsimula noong September 13 at magtatagal hanggang September 12, 2021. Kaya isang taon po mga ka-isyo. Pero nakasa din po sa proklamasyon na maaaring maging maaga at maging kumbaga pwede pong bawiin, mapaikli ang panahon ng state of calamity. Depende na po sa sitwasyon o mga pangyayari. At unang deklarasyon po ay tumagal ng 6 na buwan. Kung natatandaan nyo mga ka-isyo, na una pong nilagdaan noong Marso at nagtapos po ngayong Setyembre. Kaya nag-expired po yung yung state of calamity na nilagdaan ni Pangulong Duterte. Ngayon po ay lumagda uli siya. Ginawa na pong 1 taon. Mas mahaba. Layunin po ng pagpapalawig na mas mapabilis ang pagtugon ng national at local government at magamit ang mga kinakailangang pundo kabilang ang quick response funds para po sa disaster prepared yung pong yung pong mga budget na para po sa mga pangmadalian para po sa ating mga kababayan at ito po ay para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Makontrol po at mamonitor din ng gobyerno ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Nauna na tiniyak po ni Presidential Spokesperson Harry Roque na palalawigin ang state of calamity dahil wala pang bakuna sa COVID-19. Samantala, isasara ang lahat po ng mga pribado at pampublikong sementeryo at siyempre doon po sa mga columbariums at mga memorial park sa bansa mga ka-isyo. Simula po sa Oktubre 29 hanggang Nobyembre 4, 2020. Ayon po yan sa Malacanang. Kaya parang Jap, siguradong magiging malungkot ang sementeryo, Yes. Malungkot na ang sementeryo, lulungkot pa ngayon. Kasi hindi basta-basta makapasok ko yun. Binawasan ngayon eh. Yun, Pwedeng makapunta o isara muna. Yun. Kaya nga, Oktubre 29 po hanggang Nobyembre 4. Ayun po yan sa Malacanang. Sarado ang mga sementeryo. Sinabi po ni Presidential Spokesperson Harry Roque na walang papayagang makapasok na bisita sa mga nabanggit na araw. Kaya kung bibisita pala kayo, habang bukas pa hanggang 3, parang jump. Yes, pwede. Hindi, mga akuan pala, hindi pala. 28. Hanggang 28 ang huling bisita sa inyong mga mahal sa buhay. At para kahit pa paano ito. Ang mahirap nito, parang Jap, siyempre, alam nilang hindi pwede din ng 29 hanggang 4 ng Nobyembre. Baka naman dumagsa na simula pa lang ng 25, Baka kayo na, umpisa na At saka pinakamahirap niya kasi, kukuha ka pa ng permit ngayon sa mga munisipyo na pwede kang makapunta sa munisipyo. Sa sementeryo. Ayun. Yun ang isa sa policy nila ngayon. Yan po yung ating mga new normal, Yes. Parang Jap. Ayun. Kaya kung bibisita pala, pala, bumisita na. Ayan. Totoo po yan. Pinakamaganda. Maaga pa, bumisita na po kayo sa inyong mga mahal sa buhay na pumanaw para sa ganon, medyo hindi pa po siksikan sa mga sementeryo. Kasi baka magkasabay-sabay. Basta alam na po natin, simula po sa 29 ng Oktubre ay sarado. September. Oktubre. Oktubre.
Oktubre 29 ang umpisa. Oo. Hanggang sa November 4. 4. O, kaya yung... dapat yun, October 15 pa lang, magalo na sila. Ayun, kaya mas maaga, mas maganda, no? Okay, at aprobado na rin po anya ng Interagency Task Force ang temporary closure ng mga libingan. Pero simula Setyembre 17 hanggang Nobyembre 15 mga kaisyo, maliban po sa Oktubre 29 hanggang Nobyembre 4 ay bukas ang mga sementeryo. Kaya sinabi natin kanina pare, ito na yung simula po ng September 17 hanggang November 15, basta inalis lang po natin yung October 29 to November 4. Nagsaan yan eh. Oo, maliwanag po mga kaisyo ha. Kaya maaga po namin inaanunsyo yan para ma-schedule na nyo kung kailan po yung pwede nyong puntahan ang inyong mga mahal sa buhay. Ano, parang Jap? Yes. Okay. Maliban po sa yan. Kaya nga po ito po yung yung mga kulong barrio homes at mga memorial parks sa mga nabanggit na araw. Ayan. Kaya bawal po ang pumunta sa mga sementeryo pagdating po doon sa nabanggit na araw. At lilimitahan po sa 30% ang kapasidad bilang bahagi ng pag-iingat sa COVID-19. Dapat din pong magsuot ng face mask at face shields ang mga dadalaw. Pwede naman po tayo dumalaw bago isara at matapos isara ang mga sementeryo. Pero 30% lang po ang kapasidad. Kinakailangan din po ay magsuot ng face mask. Yun nga po ang paalala po ni Rocky. At kalimitang nagsisiksikan sa mga sementeryo ang milyon-milyong Pilipino tuwing sumasapit ang undas, kung saan po ay dinadalaw ang mga mamamayang mahal nila sa buhay. Okay, so ibig sabihin mga kaisyo ayan po yung advance na impormasyon natin sa ating mga kababayan para sa ganun makapag-schedule po kayo ng inyong pagdalaw sa inyong mga mahal sa buhay. Okay, ito pa. Ito pong 12.9 billion kailangan sa pagbili ng COVID-19 vaccines. Ayon po yan sa Department of Health. Nangangailangan po ng ang pamahalaan ng 12.9 billion para po sa pagbili nga ng bakuna laban po sa COVID-19. Ayon po yan sa Department of Health. Sinabi po ni DOH Undersecretary Merna Kabutahe sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa ito po yung yung 203.1 billion panukalang pundo po ng DOH sa 2021 ngayong darating na taon mga kaisyo, na target nilang mabakunahan ang 20 milyong Pilipino na kabilang po sa mga sektor na gaya po ng medical frontliners, barangay health workers, indigent group at tulad po ng mga senior citizens. May sakit po at yung pong maging mga person with disabilities ito po yung mga may kapansanan mga kaisyo. At patuloy na nakikipag-ugnayan ang DOH sa mga suppliers na posibleng magbenta ng vaccine sa Pilipinas sa oras na makapasa ito sa regulatory standard ng ito po sa FDA sa Food and Drugs Administration. Nabatid po ng clinical trials ng World Health Organization, ito po yung WHO, sa COVID vaccines ay isasagawa sa Pilipinas sa katapusan ng Oktubre, kung saan pwede itong tumagal ng hanggang 6 na buwan.
Samantala mga kaisyo, antigen test sa border screening pinag-aaralan na po. Pinag-aaralan na po ng Department of Health o DOH ang pagsasagawa ng antigen test laban po sa COVID-19 sa border screening kaugnay ng mga hakbangin ng ahensya upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Sinabi po ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere sa budget hearing ng DOH sa Kamara na isa ang Baguio City. Isa po ang Baguio City, mga kaisyo, sa inirekomendang maging pilot test sa paggamit ng antigen sa border screening ng mga papasok, lalo na po sa mga turista sa lungsod kaugnay ng pagbubukas ng domestic level ng turismo dito po sa September 21 para po sa mga taga Region 1. Nangangahulugan ito na ang isang individual na sumailalim po sa antigen test sa mga border o hangganan ng mga daanan o papasok sa isang lugar, lalo na po sa mga lungsod, ay sasailalim po sa rapid antigen at matapos ang 3 hanggang 5 araw ay muling isasalang sa nasabing test upang matiyak kung walang virus na kumakapit. Ayun, kaya doon po sa mga sa mga turista, kung kayo po ay pupunta sa iba't ibang lugar, yun po yung magiging patakaran ngayon, mga kaisyo, sa mga border. Mga border ng mga bawat probinsya, lalong-lalo po yung mga kaisyo, lalong-lalo na po yung mga sikat na dinadayo ng ating mga kababayan. At nabatid ang paggamit ng antigen test ay pampalit sa RT-PCR test, mga kaisyo, para po sa mga asymptomatic na lokal na mga bumibiyahe sa iba't ibang mga lugar kaugnay po ng quarantine health protocols. At inihayag naman po ni Berhere na mismong ang ilang mga lokal na eksperto na ang nagsabi ay dapat pong gamitin ang antigen test sa mga asymptomatic dahilan po sa sensitivity, mga kaisyo, sensitivity level, at kailangan po nasa 80% antigen test ang kailangan ng ating mga kababayan, no? Okay. Yan po ang ating mga balita sa araw na ito, mga kaisyo. At syempre, wag po kayong aalis sa mas marami pang mga impormasyon at mga balita sa aming pagbabalik. Magandang balita para sa mga taga Camarin, Caloocan City. Ang Dan Anjos Bakery po ay nagbukas na para maglingkod sa bayan. Sila ay gumagawa ng anumang uri at masasarap na tinapay. Kaya kung nais nyo makatikim ng masarap at katakam-takam na tinapay, ang kanilang bakery ay matatagpuan sa Block 75, Lot 23, Sampaguita Street, Barangay 177, Camarin, Area D, Caloocan City. At para sa inyong mga orders, hanapin lamang sina Miss Annabel Balasbas at Joel Nuevo o tumawag sa kanilang cellphone number 0935-388-28330. Kaya tandaan, kung nais nyo ay masasarap na tinapay, dito na tayo sa Dan Anjos Bakery. Hari sa sarap ng kanilang mga tinapay. Nagbabalik ang Batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita.
Issue Balita. Okay mga kaisyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Issue Balita. Dito pa rin po yan sa ating J101.5 Big Radio. Ang himpilang may malasakit sa bayan. At basahin po natin muna parang Jap, ha? Basahin muna natin ang mga chat mula sa ating mga viewers at mga listeners, ha? Parang Jap, ito. Sir Dan, napansin ko lang po, maraming dating checkpoint ngayon na hindi po inaalis. Sanhi lang po ito ng sagabal at traffic. Samantalang naghahabol po tayo sa oras para po makarecover. Mula po kay Nancy Cortez. O parang Jap, ito yung sinasabi nga ni Nancy Cortez. Yung mga checkpoint na tawag dito. Yung mga checkpoint na sa ngayon may mga pulis at mga barangay. Pero yan naman ay kumbaga may mga barikada pa, may mga pampaabala nga naman sa daan sa mga dumadaang sasakyan. Hindi kasi pare kwan yun eh. Depende kasi sa kwan ng commander yun. Kasi either baka mayroong problema pa sa mga barangay o kaya sa mga ibang lalawigan. Kaya Pare, tatalakayin natin yan, Okay. Okay, papasukin muna natin mga ka-isyo ang ating pong issue balita patrol number 14, kaugnay po dito sa NPA daw po patay sa panibagong engkwentro sa Masbate. Mga extortion na money at mga armas na recover. Ang detalye ng balitang yan ay ihatid po sa atin sa kagandang loob ng ating issue balita patrol number 14. Okay, kay ating kay Jim Lagan, Issue Balita Report. Okay, Jim, magandang umaga sa iyo. Go ahead. Magandang umaga sa Dan. Patay ang isang miyembro ng New People's Army sa engkwentro nito sa militar sa bayan ng Monreal, Masbate. Batay sa ulat na nakalap na batid na patungo sa barangay poblasyon ang tropa ng Monterey Police 1st PMFC Masba PPO 503rd RMF B FIU Masbate Colt 213 at ang 96 MECO upang magsagawa ng law enforcement operation dahil sa natanggap na impormasyon na may presensya ng mga CTGS na nagsasagawa ng pangingikil sa nasabing lugar. Nang napaputukan sila ng umaabot na 5 miyembro ng mga rebelde sa Sitio Lapu-Lapu sa nasabing barangay. Gumanti ang tropa ng gobyerno na naging dahilan ng 5 minutong putukan na walang inulat na casualty sa tropa habang may natagpo ang isang patay sa hanap ng mga rebelde. Kinilala ang nasawi na si Caroy, miyembro ng Kumiting Seksyon sa Batalyon 2, KSPN, Kumiting Provincial, 4 na larangan ng DRPC. Na-recover naman sa pinangyarihan ng engkwentro ang isang improvised shotgun, kalibre 38 na revolver, na kargado ng 3 bala, isang basyo ng bala mula sa 12 goods gunshot, palawang basyo ng bala mula sa kalibre 45 na pistol, pera na nagkakahalaga ng 2,700 at mga dokumento at kung saan nakasaad ang mga programa ng work ng LGU Monreal. Mula po rito sa lalawigan ng Kabikulan, ito ang inyong Oragon, Kaisyo Ginagan, Issue Balita, Patrol number 14, nag-uulat para sa J101.5,
Bicol Joe, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita Patrol number 14, Jim Lagan, ha? Ang Uragon, ha? Talagang Uragon ito, pare. Oo. Si Jim Lagan, okay. Balikan natin pa rin, Jap, yung ano, ha? Yung issue, ano, ha? Yung pinag-uusapan natin kanina. Yung tungkol doon sa ano, tama yung sinabi mo kasi conforme yan sa mga commander, ano? At saka siguro kaya matagal na hindi inaalis yung ano, yung mga barikada nila. Para kung sakaling nga naman biglang ibaba na naman yung pag-checkpoint, bigla na namang itinaas sa ECQ, ay ready sila. Yun siguro ang dahilan, ano? Kaya doon po doon po sa ating sa ating pong texter na si Miss Nancy Cortez, yun po ang maaring dahilan, ano? Pero kung tutuusin, tama rin naman yung sinabi niya, no? Na sa gabal nga naman. Kasi sa ngayon, nakikita natin na minsan nagkakaroon ng traffic, pero wala namang nagche-check, di ba? Talagang, kumbaga, nagiging one way. Nagiging one way. Na kung tutuusin nga naman, kung open ito, di pwede magsalubungan yung dalawang sasakyan pa rin, Jab, di ba? Depende yan kasi baka mamaya yung karsada nila pare maliit lang. Kaya siguro nagtatraffic. Kaya gano'n. Ano? Okay. Mula po sa Kabikulan, mga kaisyo, papapasukin naman po natin ang ating kasamang si Joel Abrera. At ito naman po ay kaugnay doon po sa doon po sa mga fish kill sa Manila Bay. Ito daw ba ay sabotahe o natural phenomenon? Ang detalye, pakinggan po natin sa pag-ulat ng ating Issue Balita Patrol number 7, Joel Abrera. Joel, go ahead. Yes, kasamang Dan. Marami ang nagtataka at nagtatanong kung ang mga pagkamatay ba ng mga isda sa Manila Bay ay sinasadyang isabotahe na ang gobyerno ng Duterte administration. Sanhi ba ng pagbaba talaga ng oxygen sa dagat? Ayon sa tagapagsalita ng Malacanang na si Secretary Harry Roque ay nakakapagtaka di umano na ang mga nakitang isdang patay sa dalampasigan ng Manila Bay ay ang mga isdang maari lamang na mabuhay sa tubig tabang tulad ng tilapia, biya, asos, adipabang at iba pang lamang dagat na mabubuhay lamang sa tubig tabang. Ayon sa mga residente ng Basico ay ngayon lamang nangyari ang ganitong mga pangyayari sa kanilang lugar. Kung kaya't ang ibang residente ay pinupulot ang mga patay na isda para lutuin o di kaya ay ihaw. Ang iba naman ay ibinebenta sa mas mababang halaga. Duda nila ay maari di umano na itinapon lamang ang mga patay na isda sa dagat upang isisi sa gobyerno ang insidente na sanhi ng ginagawang pagtatambak ng puting buhangin o dolomite sa dalampasigan. Samantala, ayon sa DNR ay bubuksan na ngayon ang araw na ito sa publiko ang baybayin upang makapamasyal ang mga taong bayan matapos na maikalat nila ang mga dolomite mananatili umanong portion kung saan ginagawa pa ang mga paglalatag ng mga buhangin gamit ang mga heavy equipment at backhoe. Mula dito sa labas ng himpilan, ito ang Issue Balita Patrol number 7, Joel Abrera, nag-uulat para sa J101.5 FM, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita Patrol number 7, Joel Abrera. Kaugnay po doon sa mga fish kills. Ano masasabi nun masasabi mo pa rin, Jap? Mukhang mukhang may katotohanan din, ano, na kung sakali baka nga ibinuhos lang para siraan yung proyekto, ano. Kasi hindi naman basta-basta agad yan lulutang. Nakasabi natin kung merong chemical o ano man lang yan. At saka
madidetect agad yan. Yes. At saka yan, parang Jap, may ano yan iti-test yung tubig siyempre. Yes. Para kahit papano malaman kung gaano katotoo na yan ay nakakasira, ano? Oo. Pero alam nyo, sa totoo lang, kung ako po ang tatanungin, itong mga walang ginawa kundi magngangak-ngak, ano? Sa totoo lang, nung yan ba ay puro basura at wala pang kalinisan, itong mga ito tahimik lang ano? Oo. Wala silang magawa kundi tumatahimik lang. Pero ngayong ginagawa at pinagaganda yung Manila Bay, abay puro pang paninira, ano? Sinisira nila yung proyekto ng ating Yun, gobyerno. oo. Katulad yung sa White Sand na sinasabi nila. Kung tutuusin, pinagaganda nga di ba? Oo. Puro basura dati, ngayon pinagaganda. Kung ano-ano mga issue. Kung tutuusin, dapat matuwa sila dahil pinagaganda yung Manila Bay natin, ano? Alam mo, parang isang nasa panta ako dyan, wala na lang sila mai-issue. Kaya yun ang kanilang ginagawa. Wala na lang silang masabi, parang Jap, ano? Okay, papasukin muna natin, parang Jap. Itong ating masipag na mula po sa itong masipag nating Uragon, ha? Yeah. Media man daw po, mga kaisyo. Media man daw po patay sa pamamaril ng riding in tandem sa lungsod ng Sorsogon. Ang detalye po, mga kaisyo, ng balitang yan, pakinggan po natin sa pag-uulat ng ating Issue Balita Patrol number 14 mula sa Kabikulan, Jim Lagan. Issue Balita Report! Okay, Jim. Magandang umaga ulit sa'yo. Go ahead. Magandang umaga ulit, Sir Dan. Media man patay sa pamamaril ng riding in tandem sa lungsod ng Sorsogon. Patay ang isang media practitioner matapos itong pagbabarilin ng pininiwalaang riding in tandem bandang 8:08 ng gabi sa bahagi ng Sea Breeze Home Subdivision, Barangay Kabid-an, lungsod ng Sorsogon. Ang biktima na si Jobert Bercasio, may asawa at anak, presidente ng Barangay Binavista, Bacon, at isang komentarista sa Balangibog Internet TV, isang page sa Facebook. Habang pauwi na galing sa isang inuman sa sentro ng lungsod, ang biktima nang ito ay tambangan ng dalawang sospek sakay ng isang motorsiklo at walang habas na pinaputukan. Nang di pa nakikilalang tao at hindi pa rin matukoy na kalibre ng baril ang ginamit. Sa ngayon patuloy pa rin ang pag-iimbestigasyon ng Sorsogon PNP sa naturang insidente kung personal nga ba o may kinalaman sa kanyang pagiging broadcast journalism. Mula po rito sa lalawigan ng Kabikulan, ito ang inyong Uragon, Kaisyo Jim Lagan, Issue Balita, Patrol number 14, nagulat para sa J101.5, Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita, Patrol number 14, Jim Lagan. At parang Jap, medyo wala na tayong oras, ano? Oo. Kaya ito basahin ko lang saglit itong mga text mula sa ating mga viewers, ano? Sir Dan, hiling lang po namin na sana po ay magkabiyahe na ng bus sa mga probinsya para naman po makaluwas at makauwi na ang mga kababayan natin sa probinsya. Mula po kay Alex Selva, mga kaisyo, ha? At ito pa, bakit naman po ganon? Nagkasakit ng trangkaso sa mga hospital, COVID na. Namatay po sa saksak, COVID pa rin. Mula po kay Cora Dizon. Parang Jap, basahin ko muna saglit ito, ha? Bago tayo magpaalam. Mula po kay Maring Jane Moiga. Good morning, pare. At sa asawa kong si Jap Moiga. Talagang hindi ka pwedeng pabayaan, pare, ha? Wala chup-chup, ano? Wala. Chup. Wanderer
Jim, ito po at ito po yung Bliss Morning po, Sir Dan at Sir Jap sa shoot up naman po. Ayan, okay. Magandang umaga sa inyo dyan, Wanderer, Jim, Motovlog. Ayan, okay. Good morning sa iyo, at sa iyong pamilya. At mula naman po kay Miss Lena Maunahan Mateo, sabi niya, good morning po. Abay, napakahaba ng sinabi. Good morning po. Okay. Ang haba. At mula naman po kay, kaibigan din natin ito, kay Mr. Jose Pajardo III. Good morning, Sir Dan, at kay yan, Sir Jap. Okay? Okay, maraming salamat sa inyo, At syempre, yung iba pa, hindi na nga lang natin masyadong mababasa, parin Jap, kasi kinapos na tayo sa oras. Dito ba? Pakitignan mo nga dito, kung sino pa yung mga nagbigay. Parin Jap, sige, ihahabol na lang natin yon. Paalam ka na muna, parin Jap, at para kahit pa paano, ay tayo ay magbabalik naman sa susunod na Sabado. Okay. Muli po bumabati kami ang Issue Balita sa 409 CDC. Ang ating makisid na First Sergeant at clerk na si Sergeant Bernaldez at inyong mga grupo. Sir, magandang umaga po sa inyo lahat. At Elmer Pabale, Boyet Bugos po na Northern Luzon Command, Larry Mendoza po sa ISO, Porta CDC, Group Commander natin sa Colonel Satparam, Major Ariel Matic po ng Arascom, CMO Porotherd Garo Villas at Colonel Pedro po ng 7th Offers Battalion, Brigade Battalion pa. Yan, okay, oo. Sir, maraming salamat po muli sa inyo. Okay. At kay Corporal Maunahan, paring poging Egay, at Rania family ng Paite Laguna, Jane Muega, Florendo Muega, and Seki Muega family, at advance happy birthday pare sa kay Seki sa October pa. Wow! Okay, happy birthday, sige. Okay, ito po, pahabol pabati, Sir Dan. Ito po, binabati natin si, ito po, masipag na kagawad dito ng Barangay Puypoy, ng Bay Laguna. Si Kagawad Cornelio Manalo. Mabuhay ka, Kagawad. Konsi, mabuhay ka at marami kang natutulungan. Salamat sa iyong kasipagan. At mula naman po kay paring Noel Bundalian, good morning, Issue Balita, paring Dante, at sa lahat po ng taga-subaybay ng palatuntunang Issue Balita. Okay. Good morning din sa iyo, paring Noel Bundalian, at syempre doon po sa mga taga-Camarin, Caloocan City, sa kay Miss Annabel Balasbas at kay paring Joel Nuevo. Magandang umaga sa inyo lahat dyan, at sa lahat po ng mga sumubaybay ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, at lalong-lalo na dyan sa mga taga Bayumbong, Bagumbong, Halahala Rizal. Good morning po. Mabuhay po kayo, at pagpalain ng Diyos. Siyempre, kami po ay magbabalik. Kami po ay pansamantala munang magpapaalam, at kami po ay magbabalik sa susunod na Sabado sa ganitong himpilan at ganito pa rin pong oras. Siyempre, dito lamang po yan sa ating palatuntunang Issue Balita, at sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Babu! Issue Balita. Issue Balita. Issue Balita.